Lalo na pag bagong salta tayo dito, yan yung mga salitang maririnig mo parang, ha? Tapos isa pa guys, yung pag summer at pag mainit. Syempre, mga Pilipina, nagpapayong yan, di ba? Ganun tayo sa atin. Nako po, wag kayong magpapayong dito kasi magagalit sila. Naalala ko, meron So, hinatid namin si Kelsey dito sa school at meron siyang summer camp. Start ngayon, Tuesday hanggang Friday. At meron silang activities na gagawin. Except for the ones that don't have lecture. What's inside there, Neljan? What? There. That's when Barry's doing something. Like Barry's, you know, gardening deal. Yeah. That's very good. Okay. Nandito tayo sa school. Hinatid ko si Kelsey kasi meron silang summer camp ngayon. Ni-join ko siya para may activity. So start sila ngayon Tuesday hanggang Friday. Start ng 10 a.m. until 1:30. So ayan. So pick upin natin siya mamaya. So 9:30 ng umaga na dito sa Arlan, Tuesday. Sunduin na natin si Kelsey. Tapos na sila ngayon. The people just waiting out the gate. So ito yung flower nila, oh. This is the area you can actually just be here. Hey. Lavender. Look at that book. Magna-night duty na naman ako mamaya. So ito ay maghahanda ako ng aking salad para sa aking snack mamayang gabi. So ito yung ating gagawin. Mayroon akong tirang cucumber at may salad sauce. At breadcrumb, tsaka haluan ko siya ng grapes. Yun. So, sa aking salad. So, ito yung ating snack para mamayang gabi at may makakain ako. Dito sa work ko, every 5th week ako nag-duty ng nights. So, 5 nights. Pagkatapos ng 5 nights ko, meron kaming break na 1 week na off. 1 week off, pero with pay po yun. Yung aming rest na 1 week. So, yun ang kagandahan pag nagna-night duty, kaya gusto ko mag-night. So, papunta na tayo sa work ko. So, ayan, share ko lang sa inyo guys yung culture shock pala, no? At nababago yung mga words kasi nagpapalo tayo sa American words. At parang bago sa pangdinig ko. Ayan, katulad ng naalala ko yung una kong trabaho, naka-work ako sa hotel. Sabi nung supervisor, i-wash mo yung wardrobe. Wash? Diba? Parang sana dapat damp lang with cloth. Yan, punasan. Kasi yung wash sa atin, hugas yun. Hugas ng mukha, hugas ng pinggan, wash yan, diba? So, may pagkakaiba talaga. Yung gamit dito, nagpapalo sila sa British na salita. So ganoon, at medyo lalo na pag bagong salta tayo dito, yan yung mga salitang maririnig mo parang, ha? Ayun. Pero kaya carry sabayan na lang din. Tapos isa pa guys, yung pag summer at pag mainit. Syempre, mga Pilipina, nagpapayong yan, di ba? Ganun tayo sa atin. Nako po, wag kayong magpapayong dito kasi magagalit sila. Naalala ko, meron Pilipina doon sa dating pinagtrabahoan ko. Hindi dito, sa ibang area yon. Nagpayong siya kasi mainit, maano yung araw, sinat yung summer nga nagpayong siya. Sinigaban talaga siya nung nagkotse. Bakit ka nagpayong? Siguro sa tingin nila, pauulanin mo? Dito, yun ang wini-wish nila na palaging mainit kasi nga sa summer lang talaga ang may mainit. So ayan, nandito na ako sa trabaho ko. Ayun lang guys, share ko lang sa inyo yung culture shock at
sa mga baguhan, pupunta dito sa Ireland. Yan, marami pa. At wala na akong time. So, papasok na tayo. And see you guys. Hindi pala ako nandun sa ano? Ha? Nung... See you Ay, later. bukas na. Hindi, ano. Bye. Kiss, mama. Busy eh. Ayan, balik school na si Kelsey. Pangalawang araw na niya ngayon. Back to school na. September kasi ang pasukan dito. End of August ang pasukan na dito sa mga bata. 29 yung kanilang back to school. Kaya maaga naman nagigising si bunso ko. Excited siya sa kanyang mga classmates. Second class na siya. Good morning. So kauwi lang natin galing sa ating night duty. So ito ang weather ng Ireland. It's a foggy day. Ayan. So parang Baguio lang Parang Baguio City. Kita sa surrounding, may uwak pa doon, no? Ayan. So, weather ngayon ay foggy morning dito sa Ireland. Nagbus lang ako ng pauwi. So, kanina, mahirap sa driver pag ganitong fog. Kasi medyo malabo yung daan. So, ito yung mga hazardous sa mga drivers pag nagpa-fog, lalo na pag sa gabi. Mahirap mag-drive pag sa gabi pag ganitong nagpa-fog yung daan. The more fog impacts visibility, the harder it is for drivers to see the road and sign. So, habang naglalakad tayo guys, i-flex ko yung mga kapitbahay ko dito, mga neighbor. Ganito yung mga bahay dito. Flex ko yung mga bahay na mga kapitbahay. So, ayan na si Daddy. At pinarusahan kami ng aming electric mower. Bigla na lang siya nag-stop. At ayan si Daddy, nag-manual na lang siya. Kinakat na yung grass kasi ang bilis humaba ng mga damo dito. Grabe. Anong klase itong lupa dito? So, walang magawa si Daddy kundi i-manual niya i-cut yung mga grass. So, ang hirap yata kasi maliit lang na parang gunting lang yan. Pang-cutting grass din niya na gunting pero ang liit lang niya. Umusok yung aming lawn mower. So, ayan, nilabas ko na rin yung aking halaman sa loob at pinainitan ko at diniligan ko na rin yung halaman. So, ayan, pinaarawan ko muna sila. Dinala na namin yung aming mower doon sa nag-aayos. Hanggang ngayon, wala pang tawag. So, hinihintay namin kung magawa niya ng paraan. At last year lang namin binili yun at nasira na kaagad. Diyos ko po. Kasi pag nagpapamomower kasi ng mga damo, ang mahal yata per hour. So, kaya kailangan talaga sariling sikap. Kasi lahat dito mahal. Pati pag-cut ng grass, mahal. So, yan si Daddy, nagkatuwad-tuwad na, nagkakat ng damo.